Hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. We are back again and welcome to my channel. Ito, may nakita ako dito. Teresa, si Manila Horror. Sige nga, tingnan ko nga to. Nandito kami ngayon sa Teresa para ikuti ng isang dating sikat na spring resort na ngayon abandon na. At Ito yung kasama nila sa Boss Rino. sinasabing mahigit 40 years Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga nyo sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Door, crack, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Oh, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro lods naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. Big no reaction. Big no reaction. Multo edition. Slow-mo. Zooming fan. High frame vision. Pag may dumaan sa likod at confirmation. Comment. Himing nakita ko. Full conviction. Guys, pakinggan nyo ko. Sabay kahit sa headset. May boses na pabulong riot. Thermocam sa hallway. Malamig na spot. Kung may nandyan, pakigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys. Promise, legit. Pero puso rumaraga sa views sa isip. Next clip, mas wild. Huwag kayong aalis. No reaction, Hulto edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, paasa, apparition. na itong resort na ito. Ayon sa mga kwento ng caretaker, noong kasagsagan ng kasikatan nito, dinadayo daw ito ng maraming pamilya at mga sikat na artista noong 90s. At ayon sa nagbabantay dito, bago isara ang spring resort, naging training ground pa ito ng dalawa sa mga namatay na sundalo ng SAF 44. Ang dating masiglang resort ngayon ay tahimik na. Ang mga pool na dati puno ng tubig, ngayon tuyo na at napapalibutan na ng damo at kalat. Ang mga pader ay may mga bakas ng paglipas ng panahon. Ang mga kwarto at cottage ay Creepy dyan, no? nagmukha ng ruins dahil napapalibutan na ito ng halaman at wala ng mga bubong. Nakamama ko, naririnig ba ang langit? Oh? Kanina. Saan? Sa likod mo? Oh? Tali mo. Ang dami. Uy! Uy! Naglalakad talaga. Naglalakad? Hindi. Nasa tabi mo? Paikot sila sa amin. Tara. Okay, nakapasok na kami dito sa spring. Kung makapapansin nyo, sa likod ko, may mga ilaw pa kasi Saan yan? Sa tipo? Teresa. dito nakatira yung caretaker. So, dalawa lang kami ulit ni Maris. So, pagpasok mo mula hagdan dito, tsaka kami galing, makikita mo yung napakalaking pool area nila. Sabi nila ano daw to? 12 feet yung lalim. Sa harapan, puro malalaking puno na. Ang kwento dito guys, itong pool na to, gaya ng ibang resort, marami na rin daw nalunod dito. At ang pinaka-highlight is, nung back in 2017 daw, is may nakita daw 2017, bago lang. na patay na lalaki dun sa bandang dulo. Pupuntahan natin mamaya yun. Sa isa pang trivia, kung naalala nyo yung magigiting natin na sundalo na
Oh, nasa 44. Yung dalawa daw doon, dito pa nag-training ng swimming. Yan. Kasi 12 feet yung taas nito. Mamaya, bababain natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kataas to, kung hanggang saan ko siya. Pag-akyat namin sa entrance, sa kaliwang parte ng pool, makikita ang lamesa na gawa sa simento at ang natibag na kwarto. Sa tingin namin, isa ito sa mga private room dito. Rinig na rinig yung agos nung ano ba, ilog, bukal, parang falls, ilog, no? Rinig na rinig yung agos dito sa left side ko. Sa gilid ng pool, may hagdan pababa papunta sa mga shower rooms at CR. May nakaharang na sanga na mukhang galing sa malaking puno na nasa tapat nito. Ito na. Ito yung underground na CR, no? Ang kwento ni ate, nakausap namin na matanda. Kasi sa taas nito, dun sila na nag-iigib or may mga nakakonektang tubo dito sa taas. Ayun, no? Kung papansin nyo yan, no? Papunta yan dun sa taas. Creepy naman dyan. Para magkatubig sila. So pag bumibisita daw sila dun, nilalakasan na lang daw ni ate yung loob niya kasi madalas siya may makitang figure ng tao na napakalaki tas kulay itim lang. Puro putik at basura na ang baba nito. Dahil kapag binabagyo sila, dito naiipo ng tubig at mga basura na naiiwan na. So una natin papasukin ng CR dito sa baba. Tara. Tabi-tabi po. Oh my God. Creepy ng banyo. Ang kwento dito, magkano ang swimming daw dito dati? 5 piso. Para makapasok dito, piso. Mura lang swimming. Ito lang ang babayaran. Na-search ko na to. Parang 1948 ata. 1940s, basta mga ganun 1960s. So, check natin yung cubicle isa-isa. Oh, kalat-kalat ng mga papel. Ito, parang shower area kasi walang toilet. Bintana. Basag-basag na rin mga tiles, wala nang pinto. So ikot tayo para mapasok natin to. Sana tuyo na rin yung sahig kasi sabi ng caretaker maputik daw dito. Okay, let's go. Grabe, ang laki ng pool, parang Olympic size, oh. Kaya nga, laki. Tapos, may mga design din yung mga pader nila. Dito, isang malaking open space lang. Feeling ko dito, nilalagyan to ng mga tables, ganun. Silipin natin yung nandito. Oh! Sa tubig na rin pala siya, guys. Ayan, oh. Ayan pala yung naririnig ko. Sana naririnig nyo rin sa audio. Malinaw pa siya. Mukha siyang malinaw pero malamang madumi na yan. No? Ganoon naman yun eh. May nakita ako dito. Ayun, no? Gusto ko akyatin ito. Gusto ko makita kung ano meron dyan. So, balik tayo. Balik ako dito. Sayang eh. So, bago tayo bumaba sa ilalim, tignan muna namin kung ano yung... Ito ba yan? Ha? Hindi. Baka mga ibon. May narinig kasi kami ibon eh. Tingnan natin. Ito guys. So, tingnan natin kung ano meron dyan sa taas. Bago tayo mag-proceed sa hagdan na tinuro ko. Saan daan na ito? Saan ang daan? So guys, bago ka pala makapunta dito. Lawak ng ano na yan, resort na yan. Dyan. Dito ang daan kaso sarado na siya. Oo nga, ang creepy pa, oh. Parang may nakatayo nga dun, oh. Dito, banda. Sinaradan sila. Nilagyan na ng mga barbed wire, oh. Oo nga, sa likod ng daan. Sa likod ng daan dun, guys, oh. Tapos pasok ka dito. Parang makakakit ka dyan. Nakamama ko, may naririnig ka ang lakad. Oo? Narinig ka? Saan? Sa likod mo? Sa likod. Oo? Wala naman. May gumano. Tali mo.
Hindi ko narinig. Oo, nandito. Kala ko nga nandun eh. Yung kaba ko. Grabe. May naririnig daw nakatapak. May naririnig daw tapak si Maris dito sa area na to. Napakinggan ko yung tapak mo. Hindi, nasa tabi mo? Narinig ba? Diyan? Baka aso. Kaya hayop. Oo nga, baka. So, dapat mag-iingat. Tabi-tabi po, mag-explore lang po kami. So, eto yung lugar ako sa maraming ibon. Ayokong tutukan na ilaw kasi kung nakita niyo dun sa Hindi ibon yan, paniki oh. Ang dami. B-roll namin, bago namin i-check to, pag tinutukan mo ng ilaw, nilulusob ka nila. Puro nga tayong ano ko, ibon. Dami nila dun. Yan. Tapos Paniki yan, idol. itong area na yan guys, ito. Lovers pool daw ang tawag nila dito. No? Pool pala to, kala ko, pwede siyang lakaran. Buti, hindi pala tayo naglakad kasi lulubog ka, no? Guys, pakinggan nyo. May mga ibon, ang dami nila. Ilawan natin siguro. Ayun, no? Ayun sila guys, so kita nyo ba? Ang dami nila dun. Tapos may mga ayun din sa dulo. May fountain. Naririnig mo pa yung tapak? Wala na. Wala. Sa mga dahon ko naririnig. Oo. Okay, so nandito na ako sa kabilang side. So, pasukin ko tong CR na to. Ang bigat sa pakiramdam dito ah. Wala na, ayan guys oh. Tingnan mo. Tingnan nyo, pinasok. Oo nga eh. Pinasok na ng ano, puno ng balete. Creepy. So, syempre, pag tumagal pa to, pag gumapang na yung mga balete, tutubuan na rin ng mga puno dito sa loob. Alisa po kami. Dito tayo, sa kanan tayo. Ito. Oo, dyan tayo. Gusto kong makita ko ano meron dito sa baba. Tabi po. Uy. Parang hindi na napupuntahan tong area na to. Tabi-tabi po. Kaya nga, parang tahimik. Oh. Oh, shower area to guys. Tingnan nyo. Ayun yung mga ano nila oh. Dito buong to shower area. Tapos dito siguro sila nagpapalit ng ano. Pasukin ko ba? Pasukin ko, ikot ko lang no. Uy! Mga ibon. Ayun. Di siya paniki. Di ba paniki Guys, yan? ibon siya. May naririnig akong konting siret ng tubig sa mga os. Sa taas. Ayun pa lang naman. Sa pipe. Oo, dun sa pipe nila na gawa sa plastic. PVC ba yun? Buti hindi siya ganun maputik guys. Natatapakan pa siya, hindi lumulubog yung paa namin. Ano may bantay sa lugar na to? Baka yung kanto. Sabi po, makikidaan lang po. Tara. Long. Oy. Shower area din. Mas puro ibon. Ayun guys, oh. Okay, shower area to siguro kung hindi sa babae to or sa lalaki. Hindi natin alam. Wala kasing sign. Itong area na to, for sure, hindi na nila pinupuntahan to. Hanggang dyan lang talaga sila sa ibabaw, saka sa pool. After kong i-check ang mga kwarto, CR at shower rooms, nagpasya naman akong bumaba para puntahan ang pool area. Oh, lawak niya. Pagbaba ko ng pool, may mga basag na tiles at natatakpan na ito na makakapal na dahon. May mga halaman na ring tumubo mismo sa sahig. At pagdating ko sa harap ng pool, doon ko talaga nakita ang laki at lawak nito. Kaya nga, laki oh. Tapos pag nakaharap ka doon, ito yung view mo. Parang stage. Hindi siya parang pool sa akin eh, para siyang stage. Tignan nyo guys kung gaano kalalim. Sabi 12 feet daw to. Oh. Ito siya. So lagpas. Doon pa tayo sa pinakamalalim na part. May mga ano na rin, talbos-talbos. Ay!
Lalim nga. Lalim na ito guys. Oh. Yung height ko. Oh. Ito. Yung taas. Oh. Ito siya. Mga ganito. 5'7" lang ako eh. Uy! Kasi ito yung nilalakaran ko. Puro ano na rin. Kahoy. Pagkatapos kong libutin ang pool, ay umakyat ako ulit at nagpunta sa kabilang side. Habang papalapit ako doon, nakita ko ang ilang konkretong mesa at mga upuan na nakapwesto sila na parang maliit na cottages. Ayan, nakita ko na yung mga table para sa mga pamilya. Bigla ako kinabahan. Pagtingin ko dito, ayun oh, ang creepy, may dam oh. Tangke ba ng tubig yan? Ito yung cottage. Ito wala na kasi kung makikita nyo, may mga suporta pa siya. Ito may mga suporta pa siya. Gandun. Tapos dito, ito yung view ng pool area. Ayan, doon kami galing. Ayan, pumasok kami doon sa ilalim. Bilog na bilog yung buwan guys oh. Creepy pa, bilog ng buwan. Mamaya may magpakita nga dyan. Ito na yung ano, dam ba to? Diba? Tangke ng tubig ba to guys? Oo, tangke yan. Ano? Laki niya. Tapos may mga halaman na rin sa gilid eh, no? Kita nyo ba? Mga halaman na rin siya. Ito may cottage din dito guys. Pag akyat mo, may bumungad na cottage. Oo, narinig ko. Banda dito. Nandito sa likod. Oo. May sumitsit dito. Ayan. Narinig ko yun. Yung sit-sit na yun galing dito. Dito. Okay. So, naririnig ko na yung agos. Naririnig ko na yung agos ng tubig. Na-stuck Creepy dyan, Manila Horror. ako kasi ang dilim sa harapan ko. Eto na, puro hagdan din. Tapos pa yung mga upuan din siya dito. Ayan oh. Nagpatuloy kami sa paglalakad at may nakita kaming isang maliit na hagdan. Sa taas nito, may makitid na pathway na parang papunta sa isang fountain. Pero halos hindi mo na ito makita sa sobrang dami ng tumutubong halaman at puno. Tapos doon may fountain. Ayun, nakita nyo. Ayun, may fountain doon. Fountain para sa diplomat, no? Tinuro sa amin ni Kuya. Dito sa spot na to. Yan, sa spot na yan. Ano yan? Bakit? Naglalakad talaga. Naglalakad? We, paano lakad niya? Ganon? Mabilis eh. Parang tumatakbo sa likod? Parang nagmamadali. Narinig ko nga yun ah. Dito sa damahan. Oo. Napapatingin kami sa gilid kasi hindi namin alam kung sirit ng tubig yung naririnig namin. Kasi si Maris kanina pa may naririnig na naglalakad sa likod. Parang nakasunod sa kanya. Guys, tignan nyo nga kung meron. Sa mga may third eye dyan, i-comment nyo kung may nakikita kayo sa paligid namin. Kasi mapuno na dito guys, promise. Gusto machulo ka. Oo, dalawa. Gusto machulo ko. Ito na, ito guys. Ano? Para siyang mini aba doon? Tub. Ayan o. Ganda siguro na ito talaga dati. Ayun, tapos meron pa doon parang pool. Tapos sa taas, nandun na yung parang spring na dumadaloy dito. Ayan, hanggang doon na yan sa baba. So, pupuntahan lang namin yung fountain. Hindi na kami umakyat pa. Pero may mga ilang kwarto na nasa gilid at may mga pathway din papunta sa mga falls. Nagpasya na lang kami na mag-investigate sa parte kung saan may natagpo ang bangkay mga 9 taon ang nakalipas. So tignan natin kung mag-spike yung EMF natin dito.
Bitabi po. Uy, narigaw. Okay, pumapalo siya ng... Ayun, pumipitik siya guys. Pumitik siya ng ano. Iba-iba yung tsura ng mga EMF, ano? Yung EMF ni Sir Ed, yung sikat, di ba, nasa na yun? Makita ko nga sa cellphone ko. Nasa Lazada yun eh, wait lang. Hanapin ko guys. Di ba ganito yung EMF sa Red? Nasaan na ba? Ang ganito. Yan yung sikat ng EMF eh. Di ba? Ang ganyan, EMF sa Red. Pero kay Gasklin tsaka dito kay Manila Horror iba eh. 500 mahigit. Ang dito. Masyadong Ayun, yung isa niya, ayun, yung katunog kay Sir Ed. sensitive yun. So gamitin natin tong isa. Nandito pa ba yung namatay na lalaki? Din pala sa may falls. Parang mali ako. O mali talaga ako. Hindi dito. Tabi-tabi po. Mag-explore lang po. Walang malinaw na detalye kung ano talaga ang nangyari. Pero ayon sa caretaker, may kapitbahay daw silang nag-aalaga ng baboy at doon iniiwan sa bandang dulo ng resort dahil maraming halaman na pwedeng kainin dito. Ang babaeng kapitbahay nila ang nakakita sa bangkay at inakala niyang isa ito sa mga baboy nila dahil ito ay lumobo na. Ngayon, tinawag niya ang kanyang tatay at doon nakumpirma na isa itong bangkay ng lalaki. Naglabas ako ng EMF at sinubukan maghanap ng spot kung saan ito mag-i-spike. Wala gaanong spike pero nanatili kami kung saan kami nakapwesto at doon kami nagsimula ng pagtatanong gamit ang spirit box. Ayan na. Tatry ko mag-ano ng spirit box. Sana may makuha tayong sagot. Pero ilalagay ko to dito. So guys, nilagay ko yung EMF dito sa sahig. Saka isa pang EMF dito. Magkaibang version ng EMF niya. Magko-conduct tayo ng ano, ng spirit box session. Tingnan natin kung panoorin at pakinggang mabuti ang mga nakakakilabot na sagot na nakuha namin. May kasama ba kami dito? Ano? Ano daw? Sabi niya ano? Bakit? Ikaw ba yung namatay na nandito ngayon? Ang bilis sumagot. May kilabutan ako. Minumura pa sila. Lalaki nagsasalita. Ako. Ano ang kinamatay mo? Nandito ka pa po ba? O di ba? Oo, di ba? Yung lalaki yung kausap ko, ano yung pangalan mo? Yung lalaking namatay dito. Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Yung lalaking namatay dito? Gregzilla. Paulo? Paulo ba yung pangalan mo? Bakit? Oo, ang linaw. Gusto lang namin malaman kung nandito ka pa. Nandito ka pa po ba?
Hindi ko maintindihan. Paolo, nandito ka pa po ba? Kaya mo ba silang pailawin? Ayun o. Grabe, hindi ka ba sumasagot? Saan daw? Ano? Sabi mo ba, San? Nandito sila, nasa yung kulay green saka yung kulay puti. Pwede mong daanan. Meron din babae akong naririnig. Nandito pa ba yung lalaki na namatay? Nandito ka pa ba? Nandiyan pa yun, malamang. Punik EMF. Bakit? Gusto lang namin malaman kung bakit ka pa nandito. Ba't di ka pa nakakatawid? Ikaw ba yung namatay dito? Oo. Ang lagi, ang linaw. May gusto ka bang sabihin sa amin bago kami umalis, Paolo? May gusto ka ba sabihin sa amin? Kung nandito ka, sabihin mo ako anong kulay ng suot ko. Try natin. Uy! Ano ba? Gray! Takil! Gago! Lumutan ako. Ang pangalan ko, Harry. Sabihin mo nga kung anong kulay ng suot ng kasama ko. Yung nagsalita ko iba sabi itim. Pero ang hina, itim. Si chicken skin ako guys. May kilabutan ako. Tapos para ako may naaaninit. May kasama ba kami dito? Bukod kay Paolo? Okay guys, confirm. Hindi ko alam pwede nyo ako i-debunk kung yun yung pagkakaintindi ko sa pangalan. Yung kasi yung pagkakarinig ko, pero hindi, ano lang naman to, basehan, kahit spirit box to, basehan pa rin natin to, pero hindi natin masabi 100% accurate to. Pero sa nakukuha akong sagot kanina, medyo kinilabutan ako. Bakit? Naglalakad dyan? Si ate kanina pa itong may sinasabi naglalakad. Tara, lipat kami. Oo. Sa mga oras na ito ay kinakabahan na kami dahil sunod-sunod ang naririnig naming tapak sa mga Creepy. dahon at damo. Kaya lumipat na kami sa may bandang tangke para ipagpatuloy ang pagtatanong. Kaya, spirit pa rin. Lalagay ko dito EMF, saka EMF dito. So ako na lang magsasabi sa inyo kung mag-i-spike siya or hawakan ko na lang. Sige. Ilang kayo nandito? Oo. Okay, kung nandito ka pa, pwede ko ba malaman kung ilan kayo dito? 5 sila. 5. Ang linaw. Pwede mo bang pailawin tong hawak ko na kulay green? Ang active nila. Sa ano, ang dami ko naririnig. Dapat nag-ghost tube ka na lang. Bago kami umalis, may gusto ka bang sabihin? Meron? Okay. Ano yung gusto mong sabihin sa amin bago ka umalis? Pwede ka magsalita dito sa hawak ko. Paano ka namatay? Ano ang Tumalon sa bangin. kinamatay mo? Binarel? Tama ba? Sabi mo binarel? Creepy niya, nakikipag-usap sa kanya yung multo. Oh, barrel. Mas may baril din na. Ilang taong ka na nung namatay ka?
Guys, merong sumisingit na malaking boses. May malaking boses na sumisingit. Nini-interrupt niya yung lalaking kausap ko. Kanina ko pa naririnig yun doon pa lang sa baba. Gusto mo ba na ipagdasal ka namin bago kami umalis? Gusto mo ba ipagdasal ka namin bago kami umalis? Oo daw. Tama ba yung narinig ko? Oo, sabi mo? O sige. Okay, sige. Tatawagin kita sa Paulo na pangalan kasi yun yung naintindihan ko, Paulo. Bago kami umalis, pagdadasal ka namin. May gusto ka pa bang sabihin bago kami umalis? Tapang naman nila, Horo. Tulong? Narinig ko tulong. Ano yung gusto mong sabihin? Bago... Hindi na kami nagtagal sa lugar dahil pakiramdam namin dumadami na ang sumasagot sa spirit box at nakaka-attract na kami ng iba pang elemento. Paulo, nandiyan ka pa? Meron ka bang gusto sabihin? Aalis na kami. Okay, sige, pagdadasal ka na lang namin bago kami umalis. Maraming salamat sa pagsagot mo sa mga tanong namin. Malinaw na din naman ang mga nakuha naming sagot mula sa kanila. Sa mga pupunta sa mga liblib na resort gaya nito, isa lang ang paalala na lagi magdasal at galangin ang lugar kahit ito ay abandonado na. Kailangan pa din natin irespeto ang kalikasan dahil balang araw, ibabalik nito ang ating mga kalat. Ano kaya to guys, kakatulato rito. Kasi tapos na. Yo mga guys, hanggang dito na tayo sa lahat ng mga natuwa, nagustuhan tong video natin, tong reaction video natin. Huwag nyo kakalimutan mag-like, share, subscribe, and comment down below. And hanggang sa susunod natin reaction video, hanggang sa uli, bye-bye! Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Dort, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Freno